Malugod kayong tinatanggap sa umagang ito sa ating weekend meeting. Maaari tayong tinatanggap ang lahat para sa ating mga bisita, mga inanyayahang mga kaibigan, lahat ng mga kapatid. Tayo ay magpapasimula na para sa ating weekend meetings sa dulong isang linggo. Ngayon, bago tayo magsimula, tayo umawit sa isang pambukas na awit. Ating awitin ang song number 126. Kung angkop sa ating kalagayan, maaari tayong tumayo habang inaawit natin ang song number 126. Sa umagang ito mga kapatid, tayo ay makakapakinig ng isang napapanahong paksa. Para sa ating pahayag pangmadla, mapakinggan natin ang paksang Ikaw ba ay maliligtas sa huling araw? Iharap sa atin ang baging ito ni Brother Roland Paul Punsalan. Siya ay nanggaling sa Salungsong Congregation sa Mikawayan, Bulacan. Kamusta kayo mga kapatid? Sabi nga ng iba, kamusta ang buhay-buhay? Marahil marami sa atin dito ang magsasabi na okay naman, pero mayroon din magsasabi na napakahirap ng buhay. Totoo naman na napakahirap ng buhay ngayon dahil andyan yung mga pagbagsak ng ekonomiya, andyan din yung mga sakit, andyan din yung mga ano pang mga problema sa panahon natin ngayon. Ngayon mga kapatid, kapag nakikita na o naririnig natin yung mga bagay na yan, ano yung dalawang salita na maaaring pumasok sa ating mga isipan? Bueno, para mabigyan tayo ng idea, pagmasdan natin yung unang larawan natin. Yan. So ano yung na pumasok sa inyong isipan? Huling araw. Ngayon, dapat ba nating isipin kung paano tayo makaliligtas sa mga huling araw? Paano? Bueno, itinuturo ng mga saksi ni Jehovah sa buong daigdig na tayo'y nabubuhay na sa mga huling araw. Pero ang tanong, talaga bang ito na ang mga huling araw? Meron ba tayong mga katibayan? At ano ang kailangan nating gawin para maligtas? Iniulat ng Panginoon Jesus ang wakas ng hudyong sistema ng mga bagay. Nagbabala si Jesus tungkol sa mga pangyayaring magaganap
bago ang kawakasan ng sistemang ito. Bueno, tingnan natin sa ang ulat na yan, yung pag-uusap ng Panginoon at ng kanyang mga alagad. Sa Mateo, Kabanata 24, talatang 1 at 2. Mateo, Kabanata 24, 1 at 2. Ang sabi diyan, nang paalis na si Jesus sa templo, lumapit sa kanya ang mga alagad niya at itinuro ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang lahat ng gusaling ito? Sinasabi ko sa inyo, walang matitirang magkapatong na bato rito, lahat ay ibabagsak. So dito, siguro ang naging, ano kaya yung naging pangmalas ng kanyang mga alagad nung marinig nila yung babalang ito. So tingnan natin, doon sa 3 hanggang sa talatang 8. Sa 3, ang sabi dito, habang nakaupo siya sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ang mga alagad ng sarilinan at nagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga ito at ano ang magiging tanda ng presensya mo at ng katapusan ng sistemang ito? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo para hindi kayo mailigaw ng sinuman. Dahil marami ang gagamit sa pangalan ko at magsasabi, ako ang Kristo. At marami silang maililigaw. Makaririnig kayo ng ingay ng mga digmaan at mga ulat ng digmaan. Huwag kayong matakot dahil kailangan mangyari ang mga ito, pero hindi pa ito ang wakas. Dahil maglalabanan ang mga bansa at mga kaharian at magkakaroon ng tagutom at lindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito ay pasimula ng matinding paghihirap. So nakita natin dito yung sinabi ng Panginoon Jesus. At meron din siyang naging babala pa. Sinabi niya rin sa kanyang mga alagad na tumakas kapag nakita nyo na napaliligiran ng nagkakampong mga hukbo. So susubukan po nating mag-visualize. So pupunta tayo doon sa panahon ng unang siglo, nung 66 CE. So ipagpalagay nyo na kayo ay nakatira ng mga panahong yon. Marami ang nangyayari ng mga bagay ng mga panahong yon, pero ang pagbibigyan natin pansin, kung ano yung naging dahilan ng pag-aklas o pagre-rebelde ng mga Hudyo. Ito'y dahil sa ginawa ng isang prokurador ng Romano, si Florus. Anong ginawa niya? Kumuha siya ng 17 talento sa ingatang yaman ng templo. Kaya anong naging tugon ng mga Hudyo? Agad silang naghimagsik sa mga Hudyo. Pumatay sila ng maraming kawal ng mga Hudyo. At nagdeklara pa sila ng Romano, o kawal ng Romano, at nagdeklara sila ng kasarinlan laban sa Roma. Siyempre, hindi naman papayag yung mga taga-Roma o yung Romano. Anong sumunod ng hakbang? Pagkatapos lang ng 3 buwan, 30,000 kawal ang dumating. At madali, ito'y sa pamumuno ng gobernador ng Syria na si Sergio Gallo, o madali nilang napasok itong Jerusalem. Kaya nangyari, natakot itong mga Hudyo, umurong sila, nagtakbuhan sila doon sa tanggulan ng templo. Pero sinundan pa rin sila ng mga kawal ng Romano at sinimulang gibain yung paunang pader ng templo. Ngayon, dahil nandoon tayo, ano kaya ang madarama natin o madarama ninyo dun sa mga pangyayari? Tiyak na maaalala natin yung babala o yung sinabi ng Panginoon Jesus na iniulat ng manunulat ng Ebanghelyo na si Luke. Si Lucas, ang sabi niya, kapag nakita ninyo ang Jerusalem na napaliligiran ng nagkakampong mga hukbo, kung magkagayon ay alamin ninyo na ang pagtiwangwang sa Kanya ay malapit na. Pero baka maisip natin, paano kung masusunod itong ibinigay na babala ng Panginoon Jesus kasama nung Kanyang tagubilin? Well, sinabi rin ng Panginoon Jesus, kung magkagayon niya ang mga nasa Hudiya, ay magsimula ng tumakas patungo sa mga bundok at yung mga nasa loob niya ay umalis. At yung mga nasa labas, sa dakong lalawigan, ay wag nang pumasok pa sa Kanya. Pero ang tanong ulit, paano nga natin masusunod? Napaliligiran nga ng kawal itong Jerusalem. Tiyak, paglabas pa lang natin sa pintuang daan, tiyak na yung ating kamatayan.
Posible pa kaya natin masunod ang tagubili ng Panginoon Jesus? Isang di inaasahang bagay ang nangyari. Kitang-kita natin na unti-unting umurong itong mga hukbo ng Romano. Katulad ng nakaulat sa Mateo 24:22, ang pagsalakay ay paiikliin. So may pagkakataon na tayong tumakas. Anong gagawin? O di dali-dali nating sundin yung tagubilin o yung utos ng Panginoon Jesus. Bakit? Dahil pagkatapos lang ng ilang panahon, noong 70 CE, panibagong hukbo ang dumating at tuluyang winasak ang buong Jerusalem. Pero ligtas tayo. Bakit? Dahil sinunod natin ang Panginoon Jesus. Ngayon, bakit natin binalikan itong pangyayaring ito noong unang siglo? Dahil pagdating ng malaking kapighatian, ang bawat isa sa atin ay makakaranas ng ganitong sitwasyon. Pero sa palagay nyo, ang lahat kaya ay tutugon at susunod doon sa mga tagubilin ng Panginoon Jesus? Bueno, tingnan natin ang ulat sa Lucas, Kabanata 19, talatang 43-44. Lucas, Kabanata 19, 43-44. Ganito ang binabanggit. Dahil darating ang araw na ang mga kaaway mo ay magtatayo sa paligid mo ng kutang may matutulis sa tulos at papalibutan kanila at lulusubin mula sa lahat ng panig. Ikaw at ang naninirahan sa loob mo ay dudurugin at wala silang ititira sa iyo na magkapatong na bato dahil hindi ka nagbigay pansin sa panahon ng pagsisiyasat sa iyo. So nakita natin, mga kapatid, na hindi lahat ay tutugon sa babala. At nakakalungkot isipin kung mangyayari ang mga bagay nito. Bakit? Kung ganito ang mangyayari, paano natin haharapin na natutupad na sa panahon natin ngayon ang hula hinggil sa katapusan ng sistema? At pinatutunayan ng kasaysayan na marami sa mga hula sa Mateo 24 ay may unang katuparan noong 33 CE hanggang 70 CE. At ang hula ng Panginoong Jesus ay may malaking pangglobong katuparan noong itatag ang kaharian ng Diyos noong 1914. Kaya titingnan natin yung mga hula at yung mga katuparan. Una, ang hula, ang bansa titindig laban sa bansa. So nangyayari po ba? Itong hulang ito, yung gera. So nangyayari. Ukraine, tsaka yung Russia. Diba? Nung nakaraang ilang panahon lang, ilang buwan. At sinundan ito nung Palestine, tsaka nung Israel. Na hanggang ngayon ay nagigirian sila. At manaka-naka, meron tayong naririnig na mga pag-aaklas, katulad dito sa ating bansa, nung mga nakaraan, yung Marawi Siege. Talagang nangyari. So, nakita natin, nangyayari ito sa panahon natin ngayon. Dito humingi pa tayo ng isang hula. Malalakas na lindol. Ano po ba yung mga natandaan yung malalakas na lindol? February 6, last year. Diba? Yung sa Turkey at Syria, magnitude 7.8. Nag-aftershock siya, halos kasing lakas din. 6.5 at 7.6. Ilan ang namatay? Tinataya doon, 40,000 katao ang namatay. At dito sa atin, sa bansa natin, February 15, Masbate, magnitude 6. At nakita natin talagang marami itong sinirang mga establishmento nung panahon na yon. At ang kinatatakutan ng lahat at ng ating pamahalaan yung the big one. Kapag nangyari daw ito, dumating ito, marami ang maaaring mamatay. At kailan nangyari o kailan mangyayari? Sa panahon natin ngayon. Kakapusan sa pagkain. Totoo kaya ito? Itong hula ito, nangyari na? Ayon sa United Nations, ang gutom ang malaking panganib sa kalusugan sa buong daigdig. At tinataya nila sa statistic, isa sa bawat 7 katao ang nagugutom. At bilang patunay dyan, sa panahon natin, pag napunta ho kayo sa gawing pier o sa Manila,
doon sa may North Bay. May kakatok po doon kapag traffic, meron pong namamalimos. Yan po ay isang tanda ng kahirapan at tagutom. At nangyayari sa panahon natin ngayon. Salot o sakit. So, nangyayari din nung nakaraan, di po ba? Buong mundo ang talagang naparalisa dahil sa pandemic ng COVID-19. At bukod sa kay COVID-19, meron pang iba. Andyan si heart attack, andyan si HIV, at dengue. At ngayon ay meron pong epidemya sa Valenzuela nung itong dengue. At kailan nangyari? Sa panahon pa rin natin ngayon. So iwanan po natin yung mga hindi magagandang hula. Dito tayo sa magandang hula. Sabi dito, sa Mateo 24:14, ang mabuting balitang ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong tinatahan ng lupa. So nangyayari po? Ay wala pong duda dahil nandito po tayo. At ayon sa statistic natin, ang bilang ng mga saksi ni Jehovah sa buong mundo ay nasa 8,816,562. Ang kongregasyon ay nasa 118,177. Nangangaral sa lupain na 239. At ang ating Bible ay nasa 1,000 wika. Kaya ipinapakita ng kapwa ng Biblia at ng mga kasaysayan na ang malaking katuparan ng Mateo 24 ay nagaganap kailan? Sa panahon po natin ngayon. Ngayon, gusto nyo pa ba ng karagdagang katibayan na tayo nabubuhay na sa mga huling araw? So, ang isa pang hula tungkol sa mga huling araw ay nakaulat sa 2 Timoteo, Kabanata 3, talatang 1 at hanggang 7. Pero ang babasahin lang po natin ay yung nasa talatang 1. 2 Timoteo 3:1. Nandiyan na kayo, ganito ang sinasabi. Pero sinasabi ko sa inyo na sa mga huling araw, magiging mapanganib at mahirap ang kalagayan. So dito sa binasa nating teksto, napakadali ba ng buhay ngayon? Di po ba na napakahirap? At nakita natin na talagang ang panahon ngayon ay sadyang mapanganib ang kalagayan. Lalo na sa, minsan, paglabas natin, hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari sa atin. Hindi natin alam kung magugulat na lang tayo, merong mga hindi magagandang pangyayari na biglang mangyayari sa harapan natin. Kaya ano ba ang paglalarawan ni Pablo? May kinalaman sa mga huling araw. Sa 2 Timoteo 3:2 hanggang 5, inilarawan ni Pablo ang mga karaniwang pag-uugali ng mga tao sa panahon natin ngayon o sa mga huling araw. At yung saligan na nilagay ng Panginoong Jesus, yung sa pamamagitan ng talinhaga, yung trigo at mapanirang damo, ano ang paglalarawan dito? O yung yugto ng panahon? Yung ipinapakita na ang binabanggit ni Pablo na mga huling araw ay tumutukoy sa panahon natin ngayon. Kaya bilang patunay dyan ay yung patuloy na paglala ng kasamaan sa lipunan ng tao. Ngayon, gagawa ho tayo ng pagambingin natin yung mga di katanggap-tanggap nung panahon ng dekada 40 at 50 at sa panahon natin ngayon. So puntahan natin yung karahasan. Noon kapag may sumigaw na may nag-aamok, ano ang nagiging pagtugon ng tao? Takbo. Pasok sa bahay, sara ng pinto, sara ng bintana, nagtatago. Kamusta ngayon sa panahon natin ngayon? May hostage taking. Takbo, bilis. O, hindi para umuwi ng bahay. Pupunta kung nasaan yung hostage taking at selfie. Content. Ipopost pa sa social media. So, anong pinapakita? Normal itong mga ganitong bagay sa panahon natin ngayon. So, dako tayo sa immoralidad. Noon, kapag si artista ay medyo umigsi ang pambabang kasuotan, medyo lumalim yung neckline, ano ang sabi ng mga lola? Huwag niyong panoorin yan. Malaswa. Meron pang kasamang kurot yun sa mga lola. Kamusta ngayon? O si artista, wala nang suot, nananalo pa ng international award.
At kung mapupunta kayo, mapapasyal kayo sa gawing EDSA, yung mga billboard, ano ba yung mapapansin natin? O, kapag lalaki, isang tela na lang ang suot. Pag babae, dalawang tela na lang ang suot. Minsan, nawawala pa yung isa. So, anong pinapakita? Normal sa panahon natin ngayon. Yung sinasabi ng mga magulang noong dekada 40-50 na kapag ginagawa ng kanilang anak ito, ay ang sinasabi, re-rebelde na raw. Alin? Yung pag-inom, paninigarilyo, at pagsasayaw ng hindi angkop. Kamusta sa panahon natin ngayon? Ano po ang mapapansin natin? Pag-inom, paninigarilyo, at pagsasayaw ng hindi angkop ng kabataan ay normal. Lalo na sa gabi. At sabi nga ng kabataan, kapag hindi ka nag-join, o hindi ka in, KJ ka. So, normal sa panahon natin ngayon. Yung mga pangkaraniwang nakakapangilabot na krimen sa aming mga magulang dito, pakisuyo na gabayan ang inyong anak sa mga mapapakinggan nila. Dati, ang gumagawa ng mga ganitong krimen ay mga adulto. Pero ngayon, pabata, ng pabata, ng pabata. Noon, ang mga mga drug pusher ay mga adulto. Pero ngayon, mapapansin natin, mga teenager. Sila na yung mga runner, nagtutulak. So, pinakita na sa panahon ngayon, pabata ng pabata ang gumagawa ng mga krimen. So, dako naman tayo dito sa impluensya ng mga homosexual. So, sa mga bisita namin, ang mga saksi ni Jehovah ay hindi po galit o laban sa homosexual, kundi doon sa ginagawa ng isang homosexual na taliwas sa simulain ng Bible na naka-impluensya ng iba. So, dako tayo sa fashion. Ano ba yung gupit na tas-tas dito? Manipis. Pero may iiwan yan dito. Ang tawag doon ay mullet. O, alam ni Brad. Mullet. Ngayon, ano pa yung isa? Yung may mga ginuguhitan dito. At ayon sa pag-aaral, kapag nagpapagupit ng ganito ang mga kabataan, ito ay senyales ng pagre-rebelde. So ano pa? Sa fashion, yung pananamit. Dati ito'y sinusuot lang ng mga kababaihan. Yung stretch, kung tawagin, yung hapit na hapit. Diba? Sinuot ngayon ng isang homosexual. Mapapansin niyo po ngayon, kapag bumili ho tayo ng mga damit o pantalon na panlalaki, tingnan niyo po yung cut ngayon. Manipis na. Ang tawag dito ay metrosexual, katulad ng makikita natin sa larawan. So, hindi naman po siguro tumaba si brother. Sadyang maliit. At sa mga nakaraang pag-aaral sa bantayan, ito ay sinabi na hindi angkop isuot sa ating pulong sa kongregasyon at sa ating mga asembleya. Kaya, ang hula ng Biblia ay malinaw na nagpapakita na tayo ay nabubuhay na sa mga huling araw ng sistemang ito ng mga bagay. Kaya ang tanong, posible ba kaya na makapamuhay pa tayo ng maayos sa magulong mundong ito? Ano ang kailangan natin gawin? So, kailangan natin gawin, kumilos para maligtas sa mga huling araw. Napakahalagang ipakita sa pamamagitan ng ating makadudiyos na paggawi at debosyon na kinikilala natin na tayo nabubuhay na sa dulo ng sistemang ito ng mga bagay sa huling araw ng sistema ni Satanas na Diablo. Kaya tingnan natin mga kapatid ang ulat sa 2 Pedro, talatang 11 at unang bahagi ng 12. 2 Pedro 3:11 at unang bahagi ng 12. Ang sabi diyan, dahil ang lahat ng bagay na ito ay matutunaw sa ganitong paraan, pag-isipan ninyo kung anong uri ng pagkatao ang dapat na taglay ninyo. May banal na paggawi at mga gawa ng makadiyos na debosyon habang hinihintay ninyo at isinasaisip ang pagdating ng araw ni Jehovah. So, ang sabi diyan, sa binasa natin, sabi doon ay magkaroon ng makadiyos na debosyon. So, sa ibang salita, ito ay magkaroon ng malinis na moral. So, ano ba yung physical na kalinisan at moral na kalinisan? So, yung physical na kalinisan, ito, yung ating mga pananamit, yung nakikita ng tao o nakikita ng mga mata.
yung moral na kalinisan, o yung panloob na kalinisan. So ito po yung panloob. So para mas maunawaan natin, kumuha tayo ng isang ilustrasyon. Halimbawa, kayo ay inimbitahan ng isang brother, o sabihin natin si Brother Okinko, na magmerienda sa kanila. Sopas ang inihanda ni Brother Okinko. At kukunin nyo bang mangkok ay yung hinugasan lang yung labas? Di po bang kukunin po natin kapwa malinis ang loob at labas? Kasi kung ang malinis lang ang labas, ang loob ay hindi, maaari tayong makakuha ng bakterya at magkasakit tayo. Sa katulad na paraan, kung ang lilinisin lang natin ay ang panlabas, ang panloob natin ay hindi, baka tayo magkaroon ng sakit sa spiritual. Kaya ano pa ang gagawin natin para magkaroon tayo ng malinis na spiritual o moral? Yung regular na pagdalo, regular na paggawa ng ating ministeryo, paglabas sa larangan, at kung pinahintulutan na ating kalusugan ay yung maging regular pioneer. Kaya marami sa mga nakakaalam na malapit na ang wakas ng sistemang ito ang nangangailangan ng tulong. At natutuwa ang mga saksi ni Jehovah na matulungan sila sa pamamagitan ng libreng pag-aaral ng Biblia. At para naman sa mga naglilingkod na kay Jehovah, napakahalagang manatiling gising, katulad ng inawit natin kanina, at mapagbantay. Maliwanag na isinisiwalat ng mga hula sa Biblia na nabubuhay na tayo sa mga huling araw. Higit kailanman, dapat nating madama yung pagkaapurahan. Bakit? Parang isang sundalo na galing sa misyon, umuwi. Di nag-stay siya sa barracks. Kumain, natulog, kumain, natulog, kumain at natulog. Ano kaya ang pwede mangyari sa sundalo? Hindi po ba tataba, maaari siyang tumaba, at maging mabagal ang kanyang pagkilos. At kung siya ibiglang ipadadala sa misyon ulit, ay maaari niya itong ikapahamak. Ganun din tayo. Kung hindi natin madarama yung pagkapurahan ng panahon, baka magulat tayo, ay eto na, andito na yung kaharian ng Diyos o yung araw ng Diyos, yung wakas ng sistema ay dumating na. At kung may sinumang lumayo sa pagsunod kay Jehovah, ito na yung panahon para siya ay bumalik. Ngayon na yung panahon para kumilos at manatiling matatag para maligtas. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit wala nang ibang iniisip ang mga tao, kundi ang kanilang sarili. Kasi ito ngayon ang estratehiya ni Satanas. Kung hindi sila kayang takutin, baka pwedeng parumihin. Kaya anong pwede nating gawin? Kung gayon, dapat nating pakadibdibin yung maibiging payo ni Apostol Pedro. Basahin natin yung 2 Pedro 3:14. 2 Pedro 3:14. Ang sabi diyan, kaya mga minamahal, dahil hinihintay ninyo ang mga bagay nito, gawin ninyo ang buong makakaya ninyo para sa katapusan ay makita niyang wala kayong batik at dungis at kayo ay nasa kapayapaan. Kaya yung pananalita ni Pedro na gawin ninyo ang inyong buong makakaya ay may katulad na payo ito na maging marubdob ang pagsisikap. Kaya maliwanag na kailangan nating ang pagsisikap para tayo ay makapanatiling walang batik, walang dungis at nasa kapayapaan. Napansin niyo mga kapatid, sa aming mga bisita, na mula sa simula hanggang sa huli na malapit na matapos, ang usapan natin ay huling araw. Ngayon, ang tanong, ano kaya madarama ng Diyos na Jehovah na ito na, huling araw na, saka pa tayo mawawala sa organisasyon niya? So, bueno, pakisuyo, basahin natin ang teksto. Kamusta mga kapatid? Ganito ba yung nasa isip nyo? Naku, si Brother Punsalan, malapit nang matapos, saka pa nawala. Eto na, huling araw na, nakikita na natin ang katuparan ng mga hula. Huling araw na, malapit na matapos, saka pa tayo mawawala sa organisasyon niya. Kaya ano ang ating gagawin? Sundin natin yung mga payo na narinig natin kanina. Mag-focus tayo, katulad ng makikita natin sa ating huling larawan. Gawin natin ang lahat ng
abot ng ating makakaya para ilaan ang ating buhay, panahon, ang oras sa paglilingkod sa Diyos na Yehova. Sundin natin ang mga sinabi ni Apostol Pablo, ni Pedro, at yung mga tagubili ng Panginoon Jesus. Gagawa natin yan. Masunod natin lahat yan. Unahin yung mga kalooban ng Diyos. Tiyak, masasagot natin ang tanong na, ikaw ba ay maliligtas sa mga huling araw? Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat, Brother Punsalan, sa inyong pahayag. Tunay na nakinabang kami at marami kaming natutunan kung paano kami maligtas sa mga huling araw. Muli, maraming salamat. Susunod agad mga kapatid ay ang ating pagtalakay sa araling ang bantayan. Pangasiwaan tayo ni Brother Ungkingko. Magandang umaga muli sa inyo mga kapatid. Sa ikalawang bahagi na tayo ng ating programa ng pag-aaral ng Biblia sa gamit ang Magating Bantayan. Buksan natin ang ating pag-aaral ng isang awit. Awit bilang number 2. Jehova ang iyong ngalan. Kaya tayong tumayo, mantalang naawit natin ito ang sa inyong kalagayan. Aralin Artikulo 1 para sa 2025. Ito yung unang aralin na pag-aaralan natin. At ang angkop naman, kasi ang pamagat ay ibigay kay Jehova ang kaluwalhatian. Kung makita nyo, ito yung palagi nating nakikita sa ating dalawang monitor dahil ito yung taunang teksto para sa 2025. Ibigay ninyo kay Jehova ang kaluwalhatiang nararapat sa pangalan niya. Anong asahan natin sa pag-aaralan? Matututo tayo kung paano natin ibibigay kay Jehova yung karangalan o papuri o kaluwalhatian pala na nararapat
sa Kanya. No? So, marami mga punto makikita natin at pinapasigla ko kayo na makibahagi. Sikapin magkomento sa maikli lang, tuwiran sa punto. Pagkatapos, yung iba naman tatawagin din natin para mas marami ang makabahagi. No? Meron dito ilang mga punto na tatalakayin natin. Sa huli, sasagutin natin yung tanong na, anong sagot mo? Anong ibig sabihin ng pagbibigay kay Jehovah ng kaluwalhatian? Pangalawa, bakit dapat natin gustong luwalhatiin si Jehovah? May 3 dahilan binanggit doon. At yung pangatlo, paano natin maibibigay kay Jehovah ang kaluwalhatiang nararapat sa Kanya? May 3 punto rin na matatampok sa atin. No? Meron din mga larawan na magtuturo sa atin ng leksyon ng ating tatalakayin. Diyan na tayo. Ang ating reader, si Brother Kevin Simon, pagbasa sa unang parapo. Maraming tao sa ngayon ang nakapokus lang sa sarili nila. Halimbawa, ginagamit ng ilan ng social media para ipagyabang ang sarili nila at ang mga nagagawa nila. Pero kaunti lang sa ngayon na nagbibigay ng kaluwalhatian o papuri sa Diyos na Jehovah. Sa artikulong ito, tatalakayin natin kung ano ang ibig sabihin ng pagbibigay ng kaluwalhatian kay Jehovah at kung bakit dapat nating gawin iyon. Malalaman din natin kung paano natin luluwalhatiin ng Diyos at kung paano niya luluwalhatiin ang pangalan niya sa hinaharap. Tanong natin sa paragraph 1, saan nakapokus ang maraming tao sa ngayon? Sige, tawagin natin si Liam. Bible study. Liam, pakisuyo. Maraming tao sa ngayon yung nakapokus sa sarili nila at sa social media. Salamat. Tatuloy ang punto na yun. Ano? Ano yung tatalakayin natin dahil dito sa ganitong sitwasyon? Merong 4 na tatalakayin tayo. Ano yung isa? Si Sir Magudayaw. Tatalakayin po natin ngayon kung ano ang ibig sabihin ng pagbibigay ng kaluwalhatian kay Jehovah at kung bakit dapat natin gawin iyon. So, may 2 punto na banggit. Ano pa yung natitira na iba pang punto? Si Ethan ba yun? Si Rom? Malaman din natin kung paano natin luluwahatin ang Diyos. Okay, salamat. At ano rin yung gagawin pa natin? Ano pa yung gagawin ni Jehovah? Tatalakayin din natin. Sister Felicitas, Armina. At kung paano po niya luluwalhatiin ang pangalan niya sa hinaharap. Okay. Pat tayo sa unang subtopic natin. Ito yung unang ano ang ibig sabihin ng pagbibigay kaluwalhatian kay Jehovah? Basahin natin. Ano ang kaluwalhatian? Sa Biblia, tumutukoy ang salitang kaluwalhatian sa anumang bagay na nagiging dahilan para purihin at maging kahanga-hanga ang isa. Ipinakita ni Jehovah ang kaluwalhatian niya pagkatapos mapalaya ang mga Israelita mula sa Ehipto. Isipin ito, milyon-milyong Israelita ang nasa paanan ng bundok Sinai para pakinggan ang sasabihin ng Diyos sa kanila. Pagkatapos, natakpan ng makapal na ulap ang bundok. Biglang lumindol at nagkaroon ng usok sa paligid. Kumulog din at kumidlat at narinig nila ang napakalakas na tunog ng tambuli. Nang ipakita ni Jehovah ang kaluwalhatian niya, siguradong hangang-hanga ang mga Israelita. Sa paragraph 2 tayo. Paano pinakita ni Jehovah ang kaluwalhatian niya sa bundok Sinai? Tapos meron tayong picture din. Brother Tuason, pagsiyo. Yung bundok Sinai ay natakpan ng maitim at makapal na ulap. Pagkatapos ay nagkaroon ng kidlat at kulog. At hindi lang yon, nagkaroon din ng malakas na lindol at mismong naramdaman ng mga Israelita sa paanan nila yung pagyanig ng lupa doon sa paanan ng bundok Sinai. Kaya sa pagkakataong yun, nakita nila, habang inihintay nila si Jehovah na kausapin sila, naramdaman nila yung kaluwalhatian ng Diyos ni Jehovah. Salamat. Sa punto na yun, nakita natin yung description. Gusto niyo bigyan ng kahulugan ng salitang kaluwalhatian? Si Sir Mariano, Glenda. Sa Biblia nga po, tumutukoy ang salitang kaluwalhatian sa anumang bagay na nagiging dahilan para purihin at maging kahanga-hanga po ang isa. Salamat. So, nakomento natin picture kasama sa komento ni Brother Tuason yan. Maganda, na-appreciate natin yan. Salamat, Brother Tuason. Tayo sa number 3. Magagawa ba ng mga tao na magbigay ng kaluwalhatian kay Jehovah? Oo. Paano? Kapag sinasabi natin sa iba ang mga kamanghamanghang ginawa niya
at ang magagandang katangian niya. Maluluwalhati rin natin siya kapag ibinibigay natin sa Kanya ang papuri para sa mga nagagawa natin. Tignan ang halimbawa ni Haring David. Habang nananalangin si David sa harap ng Israel, sinabi niya sa Diyos, "Sa iyo, O Jehova, ang kadakilaan at ang kalakasan at ang kagandahan at ang kaluwalhatian at ang karingalan, dahil ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa ay sa iyo." Pagkatapos manalangin ni David, pinuri ng buong kongregasyon si Jehova. Sa tanong sa number 3, anong ibig sabihin ng pagbibigay ng kaluwalhatian kay Jehova? Ano yung pwede natin gawin bilang mga tao para magawa yun? May 3 binanggit dito na pwede madagdagan pa na. Gusto nyo? Sige, Sister Mia, henyo. Kapag nga sinasabi natin sa iba yung mga kamahamanghang ginawa niya at yung magagandang mga katangian niya. Salamat, ano? Ano yung iba pa? Sige, Jared, pakisuyo. Maluluwalhati din po natin siya kapag ibinigay natin sa Kanyang papuri para sa mga nagagawa natin. Ano ibig sabihin nun? Sister Jen, Homok? Kapag meron pong halimbawa na nagawa natin na napahalagahan ng iba, ito ay tiyak na ibinigay ni Jehova sa atin dahil sa Kanya po nagmula yung karunungan. Kaya anong gagawin natin ngayon? Sister Canuto, salamat, Sister Homok. Ang pahalagahan natin si Jehova, hindi yung taong yun o yung kapatid na yun na gumawa ng mabuti. Ayun. At kung kayo yung pinupuri sa ginawa nyo, anong gagawin nyo ngayon? Sister Kayla. Kapag po meron po tayong naka-assign na bahagi sa congregations at yung mga kapatid po natin dito sa congregation, pinasalamatan yung bahagi natin, sabihin po natin, salamat po sa Diyos na Yehova dahil sa Kanya po nanggaling yung karunungan at lakas ng loob. Eksakto. Okay. So, ano yung maganda example ni David sa bagay na ito? Pagbibigay ng kaluwalhatian kay Jehova. Ang ginawa ni David. Napansin niyo yung paraan niya para luwalhatiin si Jehova. Sister Galvez, pakisuyo. Sa panalangin po niya, binanggit niya na ang Diyos na Jehova ay dakila at ang kalakasan, kagandahan, kaluwalhatian at karingalan. Pinuri po niya ang Diyos na Jehova. Kaya po, pagkatapos niyang manalangin, pinuri po ng buong kongregasyon ang Diyos ni Jehova. So, ito mga ayon sila lahat. Ano? Salamat ng puto rin. Po tayo number 4. Noong nasa lupa si Jesus, niluwalhati niya ang ama niya nang sabihin niyang sa kanya nagmula ang kapangyarihang gumawa ng mga himala. Niluwalhati rin ni Jesus si Jehova dahil sa mga sinabi niya tungkol sa ama niya at sa paraan ng pakikitungo niya sa iba. Minsan, nagtuturo si Jesus sa sinagoga. Nakikinig sa kanyang isang babaeng 18 taon nang may kapansanan at hindi makatayo ng tuwid dahil sinasapian ito ng demonyo. Napakahirap ng kalagayan ng babae. Naawa si Jesus, kaya nilapitan niya ito at mabait niyang sinabi, "Mawawala na ang kapansanan mo." Hinawakan ni Jesus ang babae at agad itong nakatayo ng tuwid at niluwalhati ang Diyos. Tama lang na luwalhatiin ng babae si Jehova at ganyan din dapat tayo. Sa number 4, paano niluwalhati ni Jesus si Jehova? Ano yung mga ginawa niya? Bumanggit niya ng isa? Brother Tom Tuason? Liwalhati po niya ang ama niya nang sabihin niya sa kanya nagmula ang kapangyarihan na gumawa ng mga himala. Okay, salamat. Ano? Yung ginawa ni Jesus. Ano pa yung ginawa ni Jesus? Sister Balino. Niluwalhati rin niya si Jesus, si Yehova, dahil sa mga sinabi niya tungkol sa ama niya na at sa paraan ng pakikitungo niya sa iba. Ganda, no? Sabi din, sa mga sinabi niya, no? Kay Jehova. Tapos, ano yung isang paraan na ginawa ni Jesus na dahil doon, niluwalhati nung ginawa niya si Jehova. Anong ginawa ni Jesus? Sister Irene, pailagot. May isang babae nga po na 18 taon ng may kapansanan, hindi po siya makatayo ng tuwid at sinasapian po siya ng demonyo. Kaya napakahirap po yung kalagayan ng babae na yon. Kaya naawa po ang Panginoon Jesus, nilapitan siya at sinabi sa kanya na mawawala na yung kapansanan mo. At hinawakan nga po ng Panginoon Jesus yung babae at agad nakatayo ng tuwid at niluwalhati po ni Jesus ang Diyos na Jehova. At
Sa ganung paraan din po, niluwalhati ng babae si Jehovah. Ayun, ano. So, nakita natin yung mga ginawa ni Jesus para luwalhatiin si Jehovah, no? Kung tayo dito sa bakit natin niluluwalhati si Jehovah. Tingnan natin yung mga dahilan, ano? May 3 binanggit dito sa ilalim ng subtopic nito. Isa-isahin natin kunin yun, ano? Tayo sa number 5. Malaki ang respeto natin kay Jehovah. Marami tayong dahilan para irespeto si Jehovah. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Kayang-kaya niyang gawin ang anumang gusto niya. Kitang-kita ang karunungan niya sa mga nilalang niya. Siya rin ang nagbigay ng buhay natin at ng lahat ng kailangan natin para manatiling buhay. Tapat siya. Nagtatagumpay ang lahat ng ginagawa niya at lagi niyang tinutupad ang mga pangako niya. Sinabi nga ni Propeta Jeremias tungkol kay Jehovah, walang sino mang marunong sa lahat ng kaharian ang makapapantay sa iyo. Marami talagang tayong dahilan para respetuhin ang Ama natin sa langit. Pero hindi lang natin siya nire-respeto. Mahal din natin siya. Okay. So, ano yung isa sa mga dahilan bakit natin niluluwalhati si Jehovah? Ano isang dahilan? Brother Moran. Siya na po yung pinakamakapangyarihan sa lahat eh. So wala pong imposible sa kanya at kaya niyang gawing anumang gusto niya. Kaya't nararapat po siya sa respeto at papuri natin. Ayan. So ano nga yung pagka-bold letters doon sa first line ng 5? Para itampok yun. Sister Frida Rabanes. Malaki ang respeto natin kay Jehovah. Okay. So binanggit na ni Brother Moran yung isa, no? Bakit nire-respeto natin siya? Ano pa ibang mga dahilan? Merong maglista ako, 6 eh. Baka 5 yung nakita nyo, pero pinaghiwalay ko lang kasi iba eh. Bumanggit nga kayo. Sister Luz Bermeo. Siya yung nagbigay sa atin ng buhay at lahat ng pangangailangan natin. Okay, salamat po. Sister Moyo. Sa Apokalipsis 15:4, tanging ang Diyos na Jehovah lamang ang matapat. Okay. Sa pinakasukdulang antas, ipinamamalas niya ang katangian ito sa parang hindi mapapantayan ng sino mang nilalang. Kaya malaki po yung respeto natin sa Diyos na Jehovah dahil tapat po siya. Okay, good. Brother Joaquin. Kitang-kita po ang karunungan niya po sa mga nilalang niya. Okay. Sister Helen de Asis. Dapat din natin luwalhatiin si Jehovah kasi siya nagbigay ng kailangan natin at ang buhay. Sa Apokalipsis 4:11. Okay. Kamusta pagka siya ay mayroong mga sinasabi? Sister Jennifer Gamboa. Lahat ng kanyang mga pangako, tinutupad niya. Kamusta yung mga ginagawa niya? Lahat ng ginagawa naman niya. Sister, kayo po. Tataas ng kamay. Ano pa pangalan nila? Tatagumpay po siya sa lahat ng ginagawa niya. Salamat po. Kaya sumasang-ayon ba tayo sa sinabi ni Jeremias? Ano yung expression ni Jeremias para tungkol kay Jehovah? Bakit niya nirespeto si Jehovah? Sister Kamarig? Marami po tayong tayong dahilan para respetuhin ang Ama natin sa langit na si Jehovah. Dahil siya ang mahal natin siya. Okay, salamat. Lipat na tayo. Dito na tayo sa pangalawang dahilan. Ano? Dito tayo sa paragraph 6. Mahal na mahal natin si Jehovah. Dahil iyan sa magagandang katangian niya. Maawain siya at mapagmalasakit. Nasasaktan din siya kapag nasasaktan tayo. Tinutulungan niya tayong mapalapit sa Kanya at maging kaibigan niya. Mapagpakumbaba rin siya kasi yumuyuko siya para tumingin sa langit at sa lupa at ibinabangon niya ang hamak mula sa alabok. Napakarami talaga nating dahilan para purihin ang Diyos natin. So ano yung ikalawang dahilan kung bakit natin niluluwalhati si Jehovah? Sister Ami, relax. Dahil maawain po siya at mapagmalasakit. Okay. Ano yung napansin niyo dyan na kasama yan eh. Tama yung sagot niya, kasama doon yung sagot na yan. Sister Bayanin. Mahal na mahal natin si Jehovah. Ayun. So balikan natin yung tanong, bakit natin mahal si Jehovah? Sinagot ni Sister Ami isa. Sister Ongking ko. Dahil sa taglay niyang magagandang katangian. Okay. So, isa-isayin natin yung mga katangian, magandang katangian taglay ni Jehovah. Nabanggit ng isa, nabanggit pa ng isa. Sister Pemi?
Tinutulungan niya tayong mapalapit sa Kanya at maging kaibigan niya. Okay. Sister Lorenzo? Salamat. Renee. Mawain po siya at nagmamalasakit. Okay. Brother JR? Kahit napakataas ni Jehovah, mapagpakumbaba siya. Di katulad ng mga namumuno sa ngayon na hindi sila malapitan, si Jehovah siya mismo yung yumuyuko para tumingin mula sa langit at binabangon din niya yung mga hamak mula sa alabok. Talagang mamahalin natin siya. Salamat, Sister Brother Morpe. No? May pakinakita? Sister Jemia? Naiintindihan po ni Jehovah ang nararamdaman natin. Kaya pag nasasaktan tayo, nasasaktan din po siya. Kaya talaga mamahalin natin si Jehovah dahil dyan. Ano? Punta tayo dito sa number 7. Gusto nating makilala ng iba si Jehovah. Marami ang hindi nakaalam ng katotohanan tungkol sa Kanya. Bakit? Naniniwala kasi sila sa mga kasinungalingan ni Satanas tungkol kay Jehovah. Napaniwala niya sila na magagalitin ng Diyos at walang malasakit. Iniisip din ng ilan na Diyos ang dahilan ng mga pagdurusa natin. Pero alam nating hindi totoo ang mga iyan. At may pribilehiyo tayong sabihin sa iba ang totoo tungkol sa Diyos para mapapurihan siya. Maganda ang sinasabi ng awit 96 tungkol sa pagbibigay ng kaluwalhatian kay Jehovah. Habang tinatalakay natin ito, tignan kung paano mo maibibigay kay Jehovah ang kaluwalhatiang nararapat sa Kanya. Tanong sa 7, ano yung pangatlong dahilan bakit natin niluwalhati si Jehovah? Sige, Sister Gladys Alcantara. Kasi gusto nating makilala ng iba si Jehovah. Okay. So, sabay nagtaas ng mag-asawa. Noon ako ng Sister Gladys. Ano? So, ano yung pribileyo natin? May pribileyo tayong gawin ng ano dahil dito. Brother Alcantara. Yan, tawagin na yung tawa naman. May pribileyo po tayong gawin ito na makilala ang Diyos na Jehovah sa mga tao. Meron sinasabi po rito sa Isaiah 43:10 na sabi, paano sila mananampalataya kung wala silang narinig. Pero meron naman sinasabi rito po sa Roma 10 verse 14 na paano naman iyon marinig kung walang mangangaral sa kanila. Kaya bigay po natin ang ating obligasyon, pribilehiyo na paglingkuran sa Jehovah. Bigyan natin ang lahat ng mga kaya na ipaalam natin ang pangalan ng Diyos na Jehovah sa mga tao para maluwalhatian nila ang kailangang mga kapangyarihang mga gawa. Salamat po. No? So anong matututunan natin habang tinatalakay natin itong awit 96? Ba't natin pag-aaralan to? Brother Limuel. Ngayon. Yung awit Kabanata 96 ay binabanggit na tayo ay umawit ng papuri kay Jehovah. Kaya mga pagpupulong natin, nag-umpisa tayo sa awit ng papuri at nagtatapos din sa awit ng papuri sa Diyos ni Jehovah. Mahalaga na makibahagi tayo. Sinong gustong bumasa ng dalawang last two sentences ng paragraph 7? Sige, Sister Olekino. Habang tinatalakay natin ito, tingnan kung paano mo maibibigay kay Jehovah ang kaluwalhati ang nararapat sa Kanya. Okay. Tapos yung naunang sentence doon, ano yung tinatampok? Sige, pakibasa ngayon, Sister Sophia, kita mo ba yun? Second to the last sentence. Sophia, taas mo kamay yun. Maganda ang sinasabi ng awit 96 tungkol sa pagbibigay ng kaluwalhatian kay Jehovah. Ayun. Kaya doon tayo magpo-focus ngayon, ano? Sa awit 96, ano? Sabi, paano natin maibibigay kay Jehovah ang kaluwalhatiang nararapat sa Kanya? Doon tayo sa number 8. Mababasa sa awit 96, 1-3. Umawit kayo kay Jehovah ng isang bagong awit. Buong lupa, umawit kayo kay Jehovah. Umawit kayo kay Jehovah, purihin ninyo ang pangalan niya. Ihayag ninyo araw-araw ang mabuting balita ng pagdiligtas niya. Isaysay ninyo sa mga bansa ang kaluwalhatian niya, sa lahat ng bayan ang kanyang kamanghamanghang mga gawa. Maluluwalhati natin si Jehovah sa mga sinasabi natin tungkol sa Kanya. Sinasabi sa atin ng mga talatang ito na umawit kay Jehovah, purihin ang pangalan niya, ihayag ang mabuting balita ng pagdiligtas niya,
at isa-isay sa mga bansa ang kaluwalhatian niya. Kapag ginawa natin ang mga iyan, napapapurihan natin ang Ama natin sa langit. Gustong-gusto ng mga lingkod ni Jehovah noon na ipaalam sa iba ang tungkol sa magagandang katangian ng Diyos at sa mga nagawa niya para sa kanila. Paano kaya natin sila matutularan? Okay, so tayo sa paragraph 8. Paano natin maluluwalhati si Jehovah? Merong 4 na binanggit doon sa binasang teksto sa awit 96, 1-3. Napansin niyo kung ano yung paraan na binanggit doon para maluwalhati si Jehovah? Pwede kayo bumanggit ng isa. Sige, pakisir si Sister Eda. Yung isa ho dito, yung umawit tayo kay Jehovah. Okay, very good. So, mamaya may pribileyo tayong gawin yan. No? Hindi tayo lahat makapagkukomento, pero pag-awit, hindi tayo lahat sumali. No? Awit ng papuri kay Jehovah. Brother Froilan, salamat po sa komento na yan. Purihin natin ang pangalan niya. Okay. Salamat. Meron pa? Sister Dolores Aguilar. Ihayag ang mabuting balita ng pagliligtas niya. So, anong gagawin natin doon? Anong ibig sabihin nun? Anong gagawin natin para magawa natin yan? Sister Ungking ko. Salamat, Sister Aguilar. Mangangaral tayo. Ayun. Okay. Tapos yung panghuli, Brother Bermeo. Sa talatang 3, sabi, isa-isay ninyo sa mga bansa ang kaluwalhatian niya. Ibig sabihin, mangangaral tayo tapos magba-Bible study. Okay. Salamat. So, nandiyan yung punto na mga pwede nating gawin. Ano? At maganda yung binanggit dyan, paano natin kaya matutularan si Jehovah. No? Punta tayo dito ngayon sa number 9 and 10. Tignan ang karanasan ni Angelina, isang sister na nakatira sa United States. Lakas loob niyang ipinagtanggol si Jehovah sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Bagong empleyado si Angelina. Inibitahan siya sa isang meeting kung saan nagpapakilala ang mga baguhan. Gusto niyang ipakita kung gaano siya kasayang maging isang saksi ni Jehovah. Kaya gumawa siya ng isang slideshow. Kaso may nauna sa kanya na nagpakilala na pinalaking saksi at siniraan nito ang paniniwala natin. Sabi ni Angelina, kabadong-kabado ako, pero naisip ko, hahayaan ko na lang bang may magsabi ng masama tungkol kay Jehovah o ipagtatanggol ko siya? Pagkatapos magsalita ng katrabaho niya, nanalangin si Angelina ng maikli. Pagkatapos, mabait niyang sinabi sa katrabaho niya, pareho tayo, pinalaki rin akong saksi ni Jehovah at saksi pa rin ako ngayon. Kahit kinakabahan, kalmado pa rin si Angelina. Ipinakita niya ang mga picture niya at ng mga kaibigan niya habang masaya silang naglilingkod kay Jehovah. Magalang niya ring ipinaliwanag ang mga paniniwala natin. Ang resulta, pagkatapos magsalita ni Angelina, bumait ang lalaki. Inamin pa nga ng lalaki na may magaganda siyang karanasan noong bata pa siya at sumasama sa mga saksi. Sabi ni Angelina, dapat lang na ipagtanggol si Jehovah at karangalan kong gawin iyon. Pribilehiyo rin nating purihin si Jehovah kapag sinisiraan siya. Paragraph 9 and 10. Anong matutuhan mo sa karanasan ni Angelina? Sister Aguilar, Jemel? Na kapag may naririnig po akong kasiraan na sinasabi nila kay Jehovah, pwede ko pala siyang ipagtanggol sa mahinahon at mabait na paraan, katulad ng ginawa ni Angeline, kasi nagbunga ito ng mabuti dun sa iba. Kasi yung dating sumisira doon sa paniniwala nila, nagbago yung kaisipan. Salamat. Tingnan natin yung picture. May dramatization doon. Komento natin. Sister Dome, pakisuyo, komento sa picture. Sa karanasan po ni Angelina, bilang isang bagong employee po, inimbitahan siya ng isang meeting kung saan nagpapakilala na siya ay baguhan. At nakita natin na nakangiting pinakita ni Angelina sa mga katrabaho niya yung inihanda niyang slideshow na nagpapakilalang isa siyang saksi ni Jehovah. At sa special convention na masaya niyang kasama yung mga delegado mula sa ibang bansa. Kaya ipinakita dito ni Angelina na ipinagtanggol niya yung banal na pangalan ni Jehovah.
Okay, salamat sa punto na yun. So, lumipat tayo doon sa susunod na paragraph. Doon tayo sa paragraph 11. Mababasa sa awit 96:8. Ibigay ninyo kay Jehova ang kaluwalhatiang nararapat sa pangalan niya. Magdala kayo ng kaloob at pumasok sa mga looban niya. Maluluwalhati natin si Jehova gamit ang mga pag-aari natin. Matagal nang ginagawa iyan ng mga tunay na mananamba ni Jehova. Halimbawa, nagbigay ng mga material na bagay ang mga Israelita noon para sa pagtatayo at pagkukumpuni ng templo. Ginamit din ng mga alagad ang sarili nilang pag-aari para paglingkuran si Kristo at ang mga apostol niya. Nagbigay rin ng tulong ang mga Kristiyano noon sa mga kapatid nila. Maluluwalhati rin natin ngayon si Jehova gamit ang mga donasyon natin. Tanong nga sa 11, paano sinusunod ng mga tunay na mananamba mula noon ang prinsipyo sa awit 96:8? So, Brother Alburo? Noon, yung pagluwalhati kay Jehova ng mga tapat na mga lingkod niya ay nakarecord dito sa unang kronika, 29, 3 hanggang 9. Napakalaki mga halaga noon na inihandog nila para kay Jehova. Tama, no? Tungkol sa templo yan, ano, Brother Alboro, no? Kabuli sila. Meron pa kayo napansin na mga nasa record, yan, talagang yan ang trend ng bayan ng Diyos noon. Sige, Brother Angel. Dito naman po sa Lucas 8:1 hanggang 3, ginamit po ng mga alagad yung sarili po nilang pag-aari para paglingkuran po si Kristo at yung mga apostol. Ayun, tama, no? Ano pa ibang record din? Sige, Sister De Asis. Isang halimbawa yung ginawa nila, tayo rin ngayon. Pwede natin magamit ang ating mga sariling pag-ari o paano paglingkuran si Jehova, pagtulong sa mga kapatid natin at maluwalhati natin si Jehova kung gamitin natin ito sa mga donasyon. Ayun. Salamat po. Brother Alcantara? Likas na sa mga Kristiyano ngayon na tumulong sa mga kapatid, lalo sa papaharap sa mga bigat ng problema. Kung mayroon tayong mahalagang bagay na pag-aari natin, huwag mong ipagkait ang mabuti sa mga nangailangan ng tulong. Kung kaya mo namang gawin ito. Ibig sabihin, huwag mong patigasin ang puso mo o pagdamutang sa halip, dapat mong maging bukas palad sa Kanya. Dahil ang masayang nagbibigay ay nagpapautang sa Diyos na Jehova. Salamat po. Susundin ko po yung payo ninyo. Ganda yung paalala na yun. So, anong punto rito mga kapatid? Ba't natin tinatalakay ito? Tungkol sa pagluwalhati kay Jehova. Sister Alcantara, Gladys. Malululhati nga natin ang Diyos na Jehova sa pamamagitan ng ating mga pag-aari. Ngayon, gamitin natin yan. Pwede pala yan. Siya tayo sa 12. Tignan kung paano nakatulong ang mga donasyon natin para maluwalhati si Jehova. Noong 2020, nagkaroon ng mahabang tagtuyot sa Zimbabwe. Dahil diyan, milyon-milyon ang muntik nang mamatay dahil sa gutom, kasama na si Priska. Pero sinunod pa rin niya ang schedule niya ng pangangaral tuwing Miyerkules at Biyernes, kahit panahon na ng pagtatanim. Pinagtawanan siya ng mga kapitbahay niya kasi mas inuna pa niya ang pangangaral. Sinabi nila, magugutom ka sa ginagawa mo. Pero laging sinasabi ni Priska sa kanila, hindi pa babayaan ni Jehova ang mga lingkod niya. Di nagtagal, nakatanggap si Priska ng relief mula sa organisasyon. Naging posible ang relief na iyon dahil sa mga donasyon natin. Humanga ang mga kapitbahay ni Priska. Sinabi nila, hindi ka talaga pinabayaan ng Diyos mo, kaya gusto namin siyang makilala. Dahil sa nangyaring iyon, 7 sa mga kapitbahay niya ang nagsimulang dumalo sa mga pulong. Okay, doon tayo sa paragraph 12. Meron din tayong larawan dito. Paano nakatutulong ang mga donasyon natin para maluwalhati si Jehova? Merong specific kong example dito. Sister Tuason, Brenda. Noon nga pong nagkaroon ng mahabang tagtuyot doon sa Zimbabwe, marami pong naapektuhan at isa na po dito si Sister Priska. Pero sa naging karanasan po niya, naluwalhati si Jehova dahil sa
donasyon ng mga kapatid. At anong nangyari nga po dito, kahit na panahon yun ng pagtatanim, pero ang ginawa ni si Sir Prisca, patuloy pa rin siya sa pangangaral. Miyerkules at Huwebes, lumalabas pa siya sa larangan. Tapos, tinutuya siya ng mga kapitbahay niya. Sabi niya, magugutom ka sa ginagawa mo. Pero sabi ni Prisca, hindi ako pababayaan ng Diyos na Jehovah. Kaya po, ang naging resulta, nakatanggap si Prisca ng relief. At doon, nakita ng mga kapitbahay niya, sabi, hindi talaga ito pinabayaan ni Jehovah. Ang naging resulta po, 7 sa mga kapitbahay niya ang nagsimulang dumalo sa pulong. Salamat. Gandang karanasan. Salamat, Sir Brenda. Tingnan natin yung picture. Merong dramatization yan. Gusto niyo komentuhan yung larawan doon sa picture na pangalawa. Sister Sarah, felicitas. Habang nasa ministeryo po si Prisca, ay hindi po niya pinapansin yung mga kapitbahay niyang pinagtatawanan siya. Naka-priority talaga po yung pangangaral para sa kanya. Salamat. Alin ka si Prisca dyan? Sa dalawang sister na yan. Palagay niya. Huwag natin, sige. Naisip niyo ba yan? Alin ka dito si Prisca? Brother Top Narahos. Si Sister Prisca po yung tinuturo nung naka-blue sa likod. Tama. Ginaganon siya ng kapitbahay. Tama. Pareho tayo na naisip. Because nang ayaw naman kayo doon. Dramatization to, pero para makita natin talaga yung kanyang, paano siya pinagpala ni Jehovah dahil doon sa bagay na yun. Nakinabang siya sa donation ng mga kapatid. Yan tayo sa paragraph 13. Mababasa sa awit 96:9. Yumukod kayo kay Jehovah ng may banal na kasuotan. Manginig kayo sa harap niya, buong lupa. Maluluwalhati natin si Jehovah sa paggawi natin. Kailangang maging malinis sa pisikal ang mga saserdote na naglilingkod sa templo ni Jehovah. Pero may mas mahalaga pa dito, ang malinis na paggawi. Kailangan nating magsikap na hubarin ang lumang personalidad o ang mga katangian at paggawi na ayaw ni Jehovah. Pagkatapos, kailangan din nating isuot ang bagong personalidad o paraan ng pag-iisip at pagkilos na kagaya ng kay Jehovah. Sa tulong niya, pwedeng magbago kahit ang mga taong napaka-immoral o marahas at makapagsuot ng bagong personalidad. Sa 13, paano natin maluluwalhati si Jehovah sa paggawi natin? Napansin ba niya yung salitang ginamit doon sa awit 96:9? Ano yung susing salita ron? May kinalaman sa paggawi. Ba't ginamit yung teksto na yan? Ano yung keyword na naroon? Yes, Sister Irene, pailagot. Yung banal na kasuotan po. Okay. At nung panahon ng Israel, sino yung kinakapitan ng teksto na ito? Sister Army? Mga saserdote po. Ayun. Sa ating panahon, wala naman tayong ganun saserdote. Ano yung tinatawag pansin nito sa atin bilang mga Kristiyano? Sister Mercy, balingit. Ang ating malinis na paggawi. Ayun. So, ano yung dapat gawin ng isa para siya ay parang kasuotan din no? Anong gagawin niya muna, tapos may gagawin pagkatapos. Yung una muna, bang, Sister Porsyongkula. Kailangan po nating pagsikapang hubarin ang lumang personalidad o nangangahulugan po ito na alisin po natin yung katangian at paggawi na ayaw ni Jehovah. Tama, At susunod naman, gagawin salamat, Sister Porsyongkula. Si Kaya JS, pakisuyo. Pagkatapos naman po, kailangan din po nating isuot ang bagong personalidad o ang paraan ng pag-iisip at pagkilos na kagaya po ng sa Diyos na Jehovah. Yun ang dapat. Kaya katangkot na yan. So ngayon ay, anong posibleng mangyari pag ginawa ito? Sinong pwedeng maapektuhan itong pagbabago na ito? Sister Mendoza. Sa tulong po ng Diyos na Jehovah, pwedeng magbago kahit ang mga taong napaka-immoral at marahas at makapagsuot ng bagong personalidad. Kita natin epekto. Punta tayo doon sa susunod na paragraph. Maganda ito. Isang halimbawa dyan, si Jack. Napakarahas niyang kriminal. At sa sobrang sama niya, tinawag siyang ang demonyo. Sinentensyahan si Jack na mamatay. Habang hinihintay iyon, nagpa-Bible study siya sa isang brother na dumadalaw sa bilangguang iyon. Kahit napakarami niyang ginawang masama, nagbago siya at naging kwalipikado na magpabautismo. Sobrang laki ng ipinagbago ni Jack,
Kaya naiyak pa nga ang ilang bantay ng bilangguan noong araw na ilalapat na ang hatol sa kanya. Sabi ng isang opisyal na nagtatrabaho sa bilangguan, "Noon, si Jack ang pinakamalalang preso namin. Pero ngayon, isa na siya nga sa pinakamabait." Nang sumunod na linggo, bumalik ang mga brother sa bilangguan para magdaos ng pulong. May nakilala silang isang preso na unang beses dumalo. Namangha kasi siya sa pagbabago ni Jack at gusto niyang malaman kung paano niya rin sasambahin si Jehovah. Talagang nagbibigay ng kaluwalhatian sa Ama natin sa langit ang mga paggawi natin. Sa 14, ano ang matutuhan natin sa karanasan ni Jack? Mr. Simon. Si Jack po ay isang notorious na kriminal. Ang bansag nga po sa kanya, ang demonyo. Kaya talagang napakasama. Kaya naman, nasintensyahan siya ng kamatayan doon sa loob ng bilangguan. Pero habang hinihintay niyang ma-implement yung kanyang sintensya, nag-aral siya ng Biblia. Kinapit niya yung kanyang natutuhan, kaya naging kwalipikado siya sa bautismo. Talaga pong nagkaroon ng malaking pagbabago kay Jack. Kaya sabi nga po nung opisyal ng bilangguan, kung dati siya yung pinakamalala, ngayon daw siya yung pinakamabait. Kaya po nung i-implement na yung kanyang hatol, nag-iyakan po talaga ang mga nasa bilangguan. Salamat sa komento. Tingnan natin yung picture. Anong komento natin sa picture? Sister Jennifer, no? Siya po yung isinaad dun sa experience na si Jack po na notorious. Kita po yung mga gwardiya, naiiyak po sila dun sa sentensya na ipapataw sa kanya kasi nakita po nila yung pagbabago ni Jack. At dito nga po naluluwalhati ang pangalan ng Diyos na Jehovah. Kasi po meron din pong iba pang gustong dumalo po nung nagpulong po ulit yung mga saksi dahil dun sa nakitang pagbabago ni Jack. So, paano anong gusto niyo komentuhan yung unang Pedro 2:12? Anong connection nitong teksto na ito doon sa pinag-uusapan nating paragraph? Sister Morpe, Lois. Yung paggawi po ni Jack, kahit nga namatay na siya, pinapapurihan pa rin niya si Jehovah. So, paano natin i-apply yan? Brother Carlos, salamat, Sister Lois. Kaya bilang mga Kristiyano, sinisikap nating maging huwaran. Maging sa paaralan, tayo ay nag-aaral mabuti sa ating pinagtrabahuan, masipag tayo, tapat. Kahit na hindi makatwiran yung ating amo, pero hindi ito lagi madali. Pero alam natin na yung ating huwarang paggawi ay nakalulugod kay Jehovah at madalas na may mabuting epekto to sa mga disaksi. Salamat sa mga punto nila. Sister Jemel Aguilar. Kapag may natagpuan naman po tayo sa larangan na itinuturing ng iba na napakasama o immoral, pwede sila magbago basta ikapit nila o magkaroon sila ng bagong personalidad. Kaya dapat maging positibo tayo sa kanila. Salamat sa mga punto nila. Punta na tayo dito sa 13. Mababasa sa awit 96:10 hanggang 13. Ihayag ninyo sa mga bansa, si Jehovah ay naging hari, matibay ang pagkakagawa sa lupa, hindi ito magagalaw. Hahatol siya ng patas sa mga bayan. Magsaya ang langit at magalak ang lupa. Umugong ang dagat at ang lahat ng naroon. Magsaya ang mga parang at ang lahat ng naroon. Kasabay nito, ang mga puno sa kagubatan ay humiyaw sa kagalakan. Sa harap ni Jehovah, dahil dumarating siya para hatulan ng lupa. Hahatulan niya ang lupa ayon sa katwiran at ang mga bayan ayon sa kanyang katapatan. Makikita sa mga huling talata ng awit 96 na matuwid na hukom at hari si Jehovah. Paano ipapakita ni Jehovah sa hinaharap na dapat siyang luwalhatiin ng lahat? Magiging matuwid siya sa mga hatol niya. Malapit na niyang puksain ang Babilonyang dakila dahil siniraan nito ang pangalan niya. Pero may ilang makakasaksi sa pagkawasak ng Babilonyang dakila na posibleng sumama sa atin sa tunay na pagsamba. At sa Armageddon, tuluyan nang aalisin ni Jehovah ang sistemang ito ni Satanas. Kaya mawawala na ang lahat ng kumakalaban sa kanya at naninira sa pangalan niya. Pero ililigtas niya ang lahat ng nagmamahal, sumusunod at nagbibigay ng kaluwalhatian sa kanya.
Pagkatapos ng 1,000 taong paghahari ni Kristo, magkakaroon ng huling pagsubok. Kapag natapos na iyon, lubusan ng naluluwalhati ni Jehovah ang pangalan niya. Sa panahong iyon, ang lupa ay mapupuno ng kaalaman sa kaluwalhatian ni Jehovah, gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. May subtopic tayo, no? Paano luluwalhatiin ni Jehovah ang pangalan niya sa inaharap? Yan ang huli nating subtopic, ano? At doon sa nabasa nating paragraph sa 15, ano? Paano ipapakita ni Jehovah sa inaharap na dapat siyang luwalhatiin ng lahat? Anong gagawin ni Jehovah? Doon sa teksto, nakita niyo yung susing salita doon sa teksto, ano yung gagawin ni Jehovah para maluwalhati yung pangalan niya, malaman ng lahat. May dalawang posisyon na binanggit doon. Nakita niyo yung dalawang salita, hawak na posisyon ni Jehovah. Brother Giovanni, homok. Yung pagiging hukom at hari. Okay. So, anong gagawin niya bilang hukom at hari? Ano yung mga sunod-sunod na hakbang na gagawin niya? Una, ano yung unang gagawin niya? Saan siya magpo-focus ng paghatol? Kanino siya magpo-focus ng paghatol? Sa malaking kapigatian. May pangalan sa Bible niya, di ba? Brother George Moyo. Malapit nang pupuksain ng Diyos na Jehovah ang Babilonyang dakila doon sa mga sumisira sa kanyang pangalan. Ano yung Babilonyang dakila? Mga kapatid, salamat sa sagot mo, no? Saan nga tumutukoy yan? Sister Canuto. Tumutukoy po yun sa imperyo ng huwad na relihiyon. Yan, ano. At binanggit ni Madre na Moyo, binisiraan nitong pangalan niya, kaya pupuksain niya ito. Ano pa sunod pagkatapos nun? Sister Galvez. Pagkatapos po tuluyan ng aalisin ng Diyos ni Jehovah yung sistema ni Satanas. Mabilis, ano? Talaga nagmamadali na si ano kaagad. Paano yung mga tao? Sa panahon ng bimaksak na huwad na reliyon. Paano yung mga tao na nabubuhay? Brother Morfe. Salamat, Sister Galvez. Magiging matuwid yung paghatol ni Jehovah. Kasi yung mga nakasaksi doon sa pagwasak ng Babilonyang dakila, pwedeng sumama yon sa tunay na pagsamba at tatanggapin yun ni Jehovah. Yung bagong kaalaman nakuha natin sa annual meeting, ano? Anong pattern natin doon? May pattern ba tayo na nangyari ng gano'n dati? Nalala niyo ba yan? Nakita nila yung pagpuksa ni Jehovah, kita nila tama lahat, tapos nung mag-alisa na, kasama na rin sila. Sister Jennifer Homo. Yung doon po sa dagat na pula, may mga ilan po na sumamay na mga Ehipsyo, kung saan yung pong mga iba din po na nakasaksi doon sa mga 10 salot, kasama din po silang sumama doon sa mga Israelita. Ganon din sa panahon po natin. Ayun. Akala ko, humabol na lang sila nung naghahabol lang. Sabay di silang umalis. No? Kasi 10 salot, sabay lahat ng sinasabi nangyayari. No? Umilos na rin sila ng bandang huli. So, yan ang pwede rin mangyari, no? Doon sa ating mga tao nagmamatit sa mga saksi. Ayaw makinig dati, pero tama pala. Uy, tama, wala na huwad na reliyon. So, ito natira. Mag-aral na rin tayo ng Biblia. Meron pang ganung bibigay si Jehovah, no? Yan ay tampok yung katangian ng katarungan, no? Saka yung pag-ibig ni Jehovah. No? Pagkatapos nun, saka pa lang, babaksak yung sinagot ni Sister Galvez, no? Yung Armageddon. Pagkatapos nun, wala na. Ano susunod doon? May mangyayari pa, hindi ba? Doon sa binanggit sa huling pagsubok. Ano pa mangyayari doon? Kailan ba yun? Kailan ba yung final test? Kailan yung huling pagsubok? Kasi Sir Moyo. Pagkatapos po ng 1,000 taong paghahari ni Kristo. Ayun, so paraiso ng lupa, tapos merong huling pagsubok. Tapos pag natapos na yon, mawala lahat yung masama. Ano ngayon ang maging epekto niyan? Kaya nang binanggit doon sa binanggit doon sa Habakuk 2:14, pag naalis na lahat yung masama, na wala na yung nagrebelde. Si Brother Mario Relox. Binanggit nga po ng Habakuk 2:14 na mapupuno na ng kaluwalhatian ni Jehovah ang buong lupa. Kaalaman sa kaluwalhatian. Wala na kayo mga kontra. Kaya ng panahon na hinihintay natin, mga kapatid. Kaya tayo sa 4:16, last paragraph. Talagang napakasayang makita ang panahon na ibinibigay ng lahat kay Jehovah ang kaluwalhatiang nararapat sa Kanya. Pero ngayon pa lang,
Pwede na nating gawin ang buong makakaya natin para maluwalhati si Jehova sa mga sinasabi at ginagawa natin. At para maidiin sa atin kung gaano ito kahalaga, pinili ng lupong tagapamahala ang awit 96.8 na maging taunang teksto natin para sa 2025. Ibigay ninyo kay Jehova ang kaluwalhatiang nararapat sa pangalan niya. Maraming salamat, Brother Kevin Timon, sa pag-ilipit sa amin. Tanong sa 16, anong determinado mong gawin? Personal question ito. Brother Rabanes. Na ibigay ko kay Jehovah ang nararapat upang malulahati siya. Sinabi sa Malakias 3:10 na dalhin ang ikasampung bahagi. Oo, dalhin ko sa Kanya. Hindi lang ang aking salapi, kundi ang aking lakas, ng aking kaalaman, ng aking ari-arian, at higit sa lahat ng aking panahon sa pangangaral upang maluwalhati si Jehovah. Salamat po sa personal answer. Okay. Yung tataas ng kamay sa mother's room? Ano ba yan? Wala. Wala ko. Nakita ko yung kamay gumagano. Okay. Doon tayo sa anong masabi natin dyan sa awit 96.8? Sa teksto. Ba't ginamit dito? Palagi natin nakikita yung sarap natin. Ano? Sister Sarah? Pamila? Na ibigay natin kay Jehovah ang kaluwalhatiang nararapat sa pangalan niya. Bakit yan pinili ng governing body na i-text natin? Sister Moyo? Para po madiin sa atin kung gaano kahalaga yung pagluwalhati sa Diyos na Jehovah. Okay. Tapos na tayo sa ating pag-aaral mga kapatid. Pero may picture pa tayong titingnan. May last artwork tayo. Ito yung komentuhan yung artwork. Taratwasan, hindi mo komenta. Pinapakita na pagkatapos na ito ng 1,000 taon at pagkatapos ng huling pagsubok, ang lahat ng mga tao ibibigay na kay Jehovah yung kaluwalhatian. Ayun, yun yung picture niya, kinuha niya yung buong story. Yan na yun, ano mga kapatid? Yan yung tagpo na yun. Ano masabi niya sa mga tao nandyan? Meron ba kamukha tayo, kaulo, nakatalikod eh, no? Saan kaya ako dyan? Nakasama na tayo lahat dyan, ano mga kapatid? Pag dumating yung panahon na yun. Review na tayo, mga kapatid. Anong sagot mo? Anong ibig sabihin ng pagbibigay kay Jehovah ng kaluwalhatian? Sige, Brother Artros. Kapag po gumagawa tayo ng mga bagay na makapagbibigay ng papuri sa Diyos na Jehovah, halimbawa po kapag sinasabi natin sa iba yung mga kamanghamanghang ginawa niya at mga magagandang katangian niya, at kapag ibinibigay po natin sa Kanya yung papuri para sa mga nagagawa natin. Okay, salamat. Pangalawa, bakit gusto nating luwalhatiin si Jehovah? Sister Lois, Dahil siya lang po yung may karapatang tumanggap nito at dahil doon sa kanyang kahangahangang katangian at kakayanan. Brother Gumila, salamat. At yung banggitin lang natin yung katangian niya, talagang kahanga-hanga, yung kanyang kapangyarihan at pag-ibig. Kaya kapag tayo nanalangin, inuuna nating binabanggit kaya yung kanyang pagiging soberano at pagkamaibigin niya. Kasi kung magkaroon tayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang pag-ibig, ay medyo mapanganib yung kalagayan natin. At susunod na doon yung kanyang katangian na katarungan at karunungan. Okay, salamat. At paano natin maibibigay kay Jehovah ang kaluwalhati ang nararapat sa Kanya? Sister Joso. Maluluwalhati po natin si Jehovah sa mga sinasabi natin tungkol sa Kanya. Maluluwalhati din po natin si Jehovah gamit ang pag-aari natin at pati po sa pag-gawi natin. Kaya tama lang na talagang ibigay natin kay Jehovah yung ating papuri at pagbigay ng kaluwalhatian. Kaya may pagkakataon tayo ngayon na gawin yan. Mapapansin nyo, yung aawitin natin ay ibigay kay Jehovah ang kaluwalhatian. Ipakita natin talagang gusto natin ibigay yun sa Kanya sa pamagitan ng ating pag-awit. Ang kuplak na tayo ngayon ay tumayo para umawit ng papuri sa ating maluwalhating Diyos na karapat dapat bigyan ng kaluwalhatian. Song 159.